finally, yun na yung sunrise. Matagal na natin pinangarap ito makita. After 26 years in the making. Hello mga kasenyor, na andito tayo ngayon sa Caraga Municipality, hindi Caraga Region, sa Davao Oriental. And one reason kung bakit tayo pumunta, gusto natin makita ang lugar kung saan unang sumisikat ang araw sa buong Pilipinas. Ito ang Pusan Point. So, bukas na umaga, ipapakita ko sa inyo paano pumunta ng Pusan Point, ganong oras kayo dapat pumunta, at ipapakita ko sa inyo ang ganda ng unang sunrise sa Pilipinas. Tara na! Time check, it's 4:34. It's April 14, 2026. And for the first time, ang pupuntahan natin na matagal na natin puntahan since 1999, ang lugar kung saan makikita ang first sunrise sa Pilipinas. Ang easternmost portion ng Pilipinas, ang Pusan Point dito sa Caraga. So, matagal na natin gustong puntahan to ng millennium pa. Ngayon, finally, we're going to see. So, maaga-maaga tayo para makita natin ang sunrise. Okay, ito na yung baw-baw. Good morning! Okay, ready na para makita ang sunrise. Sakay tayo ng baw-baw ni Kagawad.
the Philippines. 5 a.m. pala to 5 p.m. Busan Point, finally. Ayun ang haba-haba. Tapos natin yung view deck. Habulin natin. Ito yung view deck. Punta tayo muna dito. Nabot pa tayo ng sunrise. First sunrise. Matagal na. This is since December 31, 1999. Gusto pa natin makakita. The first millennium sunrise. Saan kaya ang sunrise dito? Hanapin natin. Umpisa na. Sunrise. May dalawang lighthouse. Meron palang lumang lighthouse sa likod. Hintayin natin ang sunrise dito sa side na to. Yun ang malaking cross dito. Yes, finally. Yan na yung sunrise. Matagal lang natin pinangarap ito makita. After 26 years in the making, ang unang sunrise dito sa easternmost side ng Pilipinas, sa Busan Point, nakikita na natin. Super nice. Nakapangin lang ako ng pakiramdam dahil nasa lugar tayo kung saan unang sumisikat ang araw. Dito sa Busan Point sa Caraga. Super ganda. Grabe. Ayun ang araw. Finally nakita na natin ang unang araw sa Pilipinas dito sa Busan Point. Yes, this is magical moment na matagal natin pinangarap. 26 years in the making, and now finally sa pinakadulan ng Pilipinas, sa pinaka-easternmost part, sa silangan ng Pilipinas, makikita natin ang unang sunrise na nakikita sa Pilipinas dito sa Caraga, sa Busan Point.
dito na pwede nyo explore. I think this is the Millennium Cross. Not sure ito yung nilagay ba dito during the turn of the new millennium, year 2000. Dito ninanamnaman natin yung ganda ng lugar. Makita natin yung kung gaano kalakas ang alon dito sa lugar na to. Lighthouse. Shadow mo, yun ang oras po. Ito isang dial. Gumagana yan. Tatayo ka sa gitna, Tapos, sa ilalim, then i-determine po kung saan po ang north. saan ang north? Dito po ang north, dahil hills po itong araw. Mm-mm. Then i-determine mo kung saan yung shadow mo. Okay. Sige, subukan Yun natin. ang Pwede na subukan yan? analyze po yung oras. Subukan Kaya natin. yun ang gamit po ng mga mandaya dati. Video kita po Shadow lang po. Ito yung sandaya dito sa Posan Point. Sabi sa atin ni Kuya, hanapin tayo sa gitna. And then, harap tayo sa north. Ito yung north, harap sa ating ano. At ang ating shadow ay nandito. So, alas 6? Yes. Gumagana pa yung sandaya. So, this is 6 o'clock. At ito yung east. Ang shadow natin is pinapakita na alas 6 ang oras. Yan ang ancient way of knowing kung anong oras. So, alas 6 ang oras natin. Yun ang nasa east. So, yung araw ginagamit para ituro ko anong oras. So, tama-tama. Perfect. Kahit lumang ancient way tool pa siya, perfect yung oras niya. Alas 6. Ito yung sundial, ito yung north. Yan ang ginawa natin. Ayan, tama dito. 6 dito. Ito yung okay. Ito na yung 6, 12, 3. Kaso dito, 6. parang Yung standard. Oo. Sundial. Perfect, nagamit natin. Hindi, yung mga So, north, alas 10. and then, doon ka rin nakaharap. Sa north. Then, titingnan mo kung saan shadow mo. Kung dito, so ating compass, north-northwest, and then sumisikat ang araw parang, sa east. araw talaga. yung iba, East, northeast. parang Ito araw-araw ang is- tinitingnan nila. Ay, sa bagay kasi alam na nila. May original lighthouse. Ito yung nauna dito lighthouse. Okay. Anong year to? Ito yung original lighthouse dito. Okay. Yun ang alignment niya. So naka-align yung mga lighthouse natin at ang Naka-west side po siya. yung gitna ng sundial, pati yung lumang lighthouse. Diba? Then, nakagitna po itong sundial. Oo, tama, diba? Galing. Sa lahat ng pinupuntahan nyo, may tinatawag na
na ship or rock formation. Mm. Dito po, may kanya-kanya mga rock formation na makikita nyo. Mm, Yun like? po. Then, may tinatawag na wild animal. Meron ding wild animal Mayroon din. po. Pwede natin matingnan doon. Anong wild animal? Yung tiger po. Ha? Tiger. Tiger at saka yung eagle. Pero- Rock formation po yun. rock formation. Po. So titingnan natin yung mga rock formation na tinuturo ni Kuya. May tiger Sa gilid po ng dagat, at saka eagle. ang wild animal doon. Yun po. Mm. Isang tiger at saka itong sa itaas po. Oh, ayun ang agila. Oh, yun po. Saan, saan, May saan? bibi po yun. May bibi. Tingnan niyo. Ay, oo, yun, nakita. Tiger po, tiger. Yan o, tiger. Doon sa mati po, makikita nyo yung sleeping dinosaurs. Ayan o, Dito, rock formation po, makikita nyo is dragon. tiger. Yun, So, Kuya, nasaan yung eagle? kinakain niya na hinawakan ng paa niya. Ah, Yan. gamit pala yung mga rock Kaso, formation. ano po ng araw. Oo, okay lang. Hindi mas lalo nga lumalabas. Jubilee Cross, this is Yes po. pre-colonial. Jubilee Cross is pre-colonial Spanish. Spanish Yun po ang scientific name. Ano po yun? So meaning, highlight name. so bago dumating ang mga Kastila, meron na mga settler dito Yes sa po. Caraga. Ah. Mga Mandaya ba sila or originally, and then ito yung, ano tawag ulit? Pre-colonial Spanish cemetery. Cemetery. Yun po. Yung cross, kailan nilagay yung cross? Yun po ang bago noong 1999 November. Okay. Then yung dati po hindi ko na maalala yung dating nakatayo dyan na tinitirik na cross is kahoy lang po yun. Kahoy lang. Pero ito is, bago mag turn of the new millennium noong December 31, 1999 at saka January 1, year 2000, na andito na tayo. So napakaraming tao dito, Yes no? po. Marami po. Marami. Ito. Maraming tao dito. Nandito. Nandito po siya. Nung December, January 1. January 1. Yes po. Nakaschedule akong pumunta dito. No? So, Malakas lang yung ulan noon. hindi lang ako makapunta dahil yung Kaso, schedule. hindi Tsaka, na magpakita. ang hirap makakuha ng flight noon dahil punuan at saka yung hirap magpareserba dito. Okay. na-stop kasi ang transaction dito mula nung pandemic. Okay. Wala na transaction dito kasi Nakakatuwa noon. bawal na. Doon naman po, pwede natin makita yung shape ng wild na dragon. A wild na dragon. Ayan, doon po. Balik tayo dito sa Jubilee Cross. Tinutuntungan natin lugar is an ancient cemetery. Burial site ng mga naunang settler dito sa Caraga bago pa dumating ang mga Kastila. Talagang nilagay nila ang mga kanilang mga namatay na kasama dito sa pinakadulong portion ng Pilipinas kung saan sumisikat ang araw sa Mesilangan. So, rock formation, maraming shape, dragon, ito yung kamay, Dragon. ayun pa sa dulo, Tinatawag, sleeping dragon. sleeping dragon. Tapos, may makita tayong taong nakaupo doon sa taas. Yan, nakita nyo ba? And then, ano pala ng alon dito. Malakas yan pag month of January. February. So, humahampas siya hanggang itaas Oh, ba? yes po. Kaya nasisira po yung mga dahon ng punong Ay, kahoy. ibig sabihin hanggang sa punong kahoy na yan? Maabot yan doon. Pag malakas yung hangin, inihip yan, paitaas. Oo. Oh, kaya abot doon yung talsik niya. Ito is Pacific Ocean na to. Yes, Nakikita na. dito po yung Pacific Ocean. Ito na yung Pacific Ocean. Naka yung araw. Ah, Makikita niyo. Yan. Yan yung Pacific Ocean. Open sea na po yan. open sea na siya. Kuya, anong ulit pangalan mo? Arnel Dungan po. Siya ang ating tagabantay dito. So, Yes, po. dito pala siya Site lumaki. in charge po. Oh. Dito na siya lumaki. So, dito ka talaga pinanganak. Yes, So, po. anong kwento ng lugar na to? Ito po noon ay tinatawag itong Parula. Parola. Then, ang Parula po is mayroong lighthouse. O, yung lighthouse na Lighthouse, nakita oo. natin luma. Then, ang sabi ng lola ko noon, dito po yung nag-battle ng Second World War, yung Hapon at saka Amerikano. Then, may barko po dito na inaatake ng Amerikano. Kaya dito yung malaming patay. At saka itong Jubilee Cross pre-colonial Spanish community. Pinatayo ito po ng mga Espanyol.
ay kompleto na ngayon. Noon is kahoy lang po yun. Kahoy lang to. So ang nagpatayo po nito na bago is si Senior Pat Alok, yung diocese po ng Mati. Mm. Kaya po ang nagano nito yung patayo. So ito, bago nag-turn of the new millennium, na andito na siya. Ay, dito na po ito. Nakatayo na siya. November 2000 po yun. 2000. Okay. Meron namang pumupunta dito pag Monday. na mga 6 p.m. Ganon, pero hindi ko na lang po pinapayagan. Okay. Pero pag pinupilit po ako, ano na lang po, doon sa lang pangalan. Yung pangalan na lang po, yung lalapitan nila, doon sila mag-ano na photos. Ito yung bagong lighthouse. So ito yung museum, sayang sarado siya ngayon dahil naapektuhan ng isang malakas na lindol na nangyari noong nakaraang taon. It's a Mandaya Museum, but okay din na maglakad-lakad dito, mag-enjoy, mag-relax dito sa pinakadulong bahagi ng Pilipinas. So ini-enjoy natin ang dito. Nakita natin ang mga lugar ng gusto natin, ang Bukang Liwayway o Sunrise, mga lighthouse, ancient burial site, cross museums, all in one place. Dito yan sa may Pusan Point sa Caraga. So ayun, may nakita rin tayong sandayan, nakita natin kung paano siya ginagamit. These are perfect para sa mga katulad nating nag-adventure. Pa rin yung sumikat ng araw. Sa ibang lugar ngayon pala sumisikat. Ito yung sa view deck and then meditation area. Pwede mag-meditate, lalo na doon sa gusto mag sun salutation, yung mga nag-yoga. Dahil napakaganda na salubungin nyo ang pagputok ng bagong araw. Lakas ng alon pala. Napakaganda talaga sa mag-meditate dito. Isang view deck, mas maganda rin manood dyan. Meditation area tsaka view deck. Yan na ang Pacific Ocean. So may ginawang swimming pool pero hindi naman na-operate na. Sira ng lindol yung museum. Sayang. Sana isang magandang Mandaya Heritage Museum, kaso nasira. Pusan Point, where the sun shines first. Science Discovery Center. Sa Baganga, City of Mati. Then Balay-Bangay, Katigil Aliwagwag, Boston. The Mandaya Ancestral Domain. Mandaya people.
Din pala mga instrumento ang mga mandaya. Tuwali, bunabon, gimbal, kalasag, mangmang, tapong, ansodin. Ito yung mga proverbs at saka riddles. One who is brave does not give hints to kill. And then, once an egg breaks, it will never be mended. And then, the heritage sites at attraction dito sa Davao Oriental. The Pusan Point Millennium Sunrise, Kapuka Falls, San Salvador del Mundo Church. And then, finally, one last look before we leave Pusan Point. Yung mapa. Ano ba yung sabi ng Pusan? Kala ko, Korean word ba to? Hindi. Pusan po means Punta Santiago. Punta. Parang combination sa dulo po ng Barangay Santiago at saka name ng Santiago. Yung Pio po, yun ang tinatawag na Punta. Punta Santiago. Punta. Oo. Din yung CEN, combination name ng Barangay Santiago. Santiago. Yan. So Yan itong parola nito dati, Punta Santiago Lighthouse. Opo, ito po yung ang unang pangalan po nito, itong Pusan, hindi po yan Pusan, kundi Parula po. Parola. Yan, Okay, thank you. Parula. Then, pangalawang pangalan niya is Punta Santiago. Santiago. Ngayon, Pusan. Pusa na. Yan. Kala ko Koreano. Hindi po. Okay, salamat kuya. Dito po nakita yung tinatawag yung Easternmost land point in the Philippines. Yun po yung Pusan Point. Where the sun shines Where first the sun shine first. in the Ito na Philippines. yung year 2000, yung Sunrise Millennium. Okay. Opo. Yun po. Thank you. Ibig sabihin po ng kung yung halimbawa may pupuntahan ka, ang ibig sabihin sa Mandaya noon ay wine kaudato. Wine count that. Wine kaudato. Ang ibig sabihin po Ng nung wine dato, saan ka pupunta Pupunta. Oo. sa Tagalog. Yung ibig sabihin ng wine kau Magsikon, Ah, saan ka galing? sa kagaling. Oo, yun ang ibig sabihin ng. So, ibig sabihin po ng ano, dub-dub, Dubdub. dib-dib, Dibdib. dib-dib, dib-dib. So, mga kasama pala natin ay Dibdib yan, dibdib. mga Mandaya, member ng Mandaya tribe, ang indigenous people dito Indigenous people. Oh. sa Caraga. So, malawak pala yan, hanggang Mati pala may mga Mandaya. Mayroon Oo, po, meron. So, napreserve nyo pa rin yung culture nyo, Yes, yung tradition nyo. Yung pananamit, meron kang damit ba na Mandaya? Mayroon po ako. Ikaw din kuya, meron din? Meron. Okay. And then meron bang festival dito tungkol Meron sa po. Mandaya? Okay, so salamat. Buti na preserve sa yung mga dapat tinuturo sa mga kabataan para Yes, patuloy na ma-preserve yung kultura ng mga Mandaya. Dahil nakita ko napakayaman ng kultura nyo. Meron kayong sariling tula, Yes, may sariling proverbs, may sariling bukto, even mga buktong. And then nakita Yung sa kabila po. and Ibig then sabihin yung Totokanon. Totokanon word for Mandaya po yun. Mandaya. Yung Tagalog is bugtong-bugtong. Buktong-buktong. So parang libangan ng mga and then nakita ko rin may mga kakaiba kayong mga pagkain. Pagkain po. Oo. Dito sa kabila po. Mga chicken na Yung tinatawag na luyot. ano luyot? Luyot is yung lutong kawayan. Naglulutong kawayan pa dito. Sarap yun, sir. Sarap. Kahit anong pagkain na kailangan karne ba, anong chicken, kailangan mo yung parang i-preserve mo yon, then ipapasok mo lang sa kawayan. And then balita ko dito ro sa Caraga na andito yung isang National Living Heritage yung yung Weber. Weaving. Yes po. Weaving, yung ibig sabihin ng dagmay. So nandito pa ro siya sa kabundukan na to. So kalimutan ko pa. Matatanda po yung So matapreserve pa. Nakita ko napakakulay pala ng damit ng Yes po. mga Mandaya. Kaso mayroon doon sa itaas sana. Kailangan. Kasi hindi na Ito po, sir, ang akyat aming dahil ano dito. nasira na. Yan ang Yan ang damit mo. damit ng Mandaya. Ang galing. Oo. Ito si Kuya. Yung kanyang damit na Mandaya. Okay. Yan. For tribal. Tribal. So, Mm. sinusuot niyo yan tuwing kailan?
pagsisyon namin. Saan? Barangay- Barangay, barangay- si Barangay Kagawad si Oo, Kuya. So, barangay Ka- buti pa, ginagawa nyo pa yan dahil napipreserve Kasi talaga. mayroong IP representative doon sa barangay. Okay. Ibig sabihin, indigenous people representative siya ba? So, kailangan bawat barangay mayroong representative sa Mandaya. Okay. So, mayroong barangay official nga Mandaya gyud. Okay, good. Maigi naman. Mm. So, Kaya, wala. dito sa amin, pag first session, yung barong. Mhm. Second session, ito na. Ito na. So, I'm glad na dito sa Caraga is napipreserve pa yung kultura ng mga Mandaya. Pero preserve dito kasi mula doon sa Mati hanggang doon sa Boston. Boston. Yun, Okay, Boston, yun ang mga Mandaya talaga. Okay. So, ito ancestral domain nito ng mga Mandaya. Ancestral doon. Okay, so hindi pwedeng pasukan ng iba. Hindi. Kaya nga walang Walang Jollibee. parang ganoon na. Walang Jollibee dahil which is good naman at least na ano nyo yung inyong sariling luto, pagkain. At saka yung mga bata, hindi Jollibee iniisip kundi pagkain lokal. Tama po kayo. Kaya dito sa Caraga, walang ibang negosyante nakapasok dito. Lahat ng negosyante taga dito. Mga Mandaya mismo. Okay. Walang masyado mga Chinese. Wala. Wala bang Bombay na nagpapautang? Mayroon yan. Kahit saan yan. Kahit saan yan. Pero Meron yan. bago lang yan. 2025. Okay. Nakapasok siya dito sa Mumbai. Kasi hindi inaalaw ang mga Turko yun, Turko. Turko. Hindi Turko. inaalaw dito ang mga Taga-India country yun. Taga ibang lugar. ibang lugar. Which is good actually para retain nyo yung kultura niyo. Merong negosyante dito nga na nakaasawa ng Amerikano, pero ang business niya hindi pinapangalan sa yang kundi sa yang Sa asawa. sa misis niya Okay. pangalan ng wife. business. Kay bawal man dito ang kuan. Okay. Sa Ibang bansa yun. ibang bansa. So maraming salamat at marami tayong natutunan ngayong araw na to. Sige nga ulit, ano pangalan mo? Arnel Dungan po. At ang ating si Kagawad, ang ating guide na papunta dito. Karding Pangalaya po. Si Carding Pangalay. So sila ang pinakita sa atin ang yaman ng Caraga at ng Pusan Point. Thank you po. Thank you. Ingat sa biyahe. Thank you. Walang ibang produkto namin dito. Coconut lang. Coconut lang. Okay. Coconut lang talaga kasi Hello mga kasenyor, nakapwesto tayo dito sa May Pusan Point para ituloy pa rin ang pagmanonood ng pagsikat ng araw. So natutuwa ako na after 26 years, finally nagawa natin yung matagal na natin pangarap. Pinangarap natin to noong turn of the new millennium noong December 1999. Unfortunately, ang ating schedule at saka yung time hindi possible. So finally, nagawa na natin. So naandito tayo ngayon sa Pusan Point, ang easternmost part ng Pilipinas. Located to sa Caraga Municipality dito sa Davao Oriental. So, ang ginawa natin para makita natin talaga itong sunrise is nagstay tayo overnight sa may Caraga mismo, sa Makatuwal. Maganda yung tinutuluyan natin dahil homestay siya. At very helpful yung mga may-ari ng homestay. Sila pa ang tumulong sa atin para kontakin si Kuya, yung may-ari ng Bao-Bao, para ihatid tayo dito dahil kailangan yung pumunta dito ng maaga-maaga bago pa sumikat ang araw. So, sinundo tayo ni Kuya mga 4:30 in the morning at bumiyahe tayo at medyo malayo pala, at least sa tingin ko, mga 20 kilometers mula mismo doon sa pinakabayan ng Caraga. So, ang biyahe natin, bumiyahe tayo in the dark at unti-unti nakapasok tayo. From the highway, na mga 10 kilometers, another 10 kilometers, papasok pa dito bago makarating sa pinaka Pusan Point. So, meron ditong parang park, Pusan Point Park. It's open from Tuesday to Sunday at open siya ng alas 5 ng umaga. So, make sure na andito na kayo hanggang alas 5. It's from 5 a.m. to 5 p.m. So pagpasok nyo, talagang aabutan nyo yung pinakamagandang sunrise sa Pilipinas na makikita nyo lang dito sa lugar na ito. We were very fortunate na nakita natin ang pagsabog ng araw, ang magandang araw. Although yung una medyo may konting clouds pero maganda siya, nakadagdag siya sa ganda ng sunrise.
at unti-unti natin nakita ang pagtaas ng araw dito sa Pusan Point. So, silangang portion ng Pilipinas. So, around the facilities, itong park, marami din tayong nakita. Nakita natin yung Luman Lighthouse. Dahil ang tawag pala sa lugar nito is dati Parola because nandito yung Parola. And then yung bagong lighthouse na itinayo very recently. Nakita din natin yung sundial na isang ancient way of telling the time. At tinuruan tayo ni Kuya yung nagbabantay dito kung paano gamitin ang sundial. And then nakita din natin yung Jubilee Cross na itinayo November 1999 bagong millennium. So ito ay tinayo sa dating lugar kung saan nakatayo ang ancient cross na gawa sa kahoy. Ito rin yung lugar na nagsasabi na pre-colonial burial site. So it seems na marami ng settlers sa lugar nito, in particular dito sa lugar ng natabing dagat kung saan sumisikat ang araw bago pa dumating ang mga Kastila. Unfortunately, yung museo na nasa likod natin is nasira nung lumindol ng last year, so hindi siya bukas. It's supposed to feature yung mga kasuotan, kultura at saka heritage ng mga Mandaya tribe na siyang mga kauna-unahang tao dito sa Caraga, dito sa Davao Oriental. So, yun, I'm very happy na finally narating natin ang Pusan Point. Marami tayong mga gamagandang picture na ipapakita ko at share ko sa akin. So, salamat sa pagsama sa atin ng ating ultimate adventure, ang pinakamagandang sunrise na nakita ko sa buong buhay ko dito sa Pusan Point. So with that, thank you very much for watching. Travel while you can. Until our next vlog, see you soon.